I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys. Let's Talk Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway, mga kababayan, mayroon tayong very important videos update sa inyong lahat, mga kababayan. Importante ito para malaman nating lahat, no? Sapagkat sabi nga ng mga Aquino supporters, no, sa panahon ni Panot, maganda daw guys ang kanyang pamamalakad at maraming proyekto. Pero dito sa video na ito, malalaman po natin, ito po ay courtesy po ng PTV News, host by Congressman Erwin Tulfo. Ayan, courtesy po yan. Makikita nyo dito ang kapalpakan ng kanyang administration dyan po sa Sulu, no? Makikita nyo din dito ang mga proyekto na nakatingga, no, na hindi pa tapos hanggang ngayon. Tingnan nyo guys kung gaano kapalpak. Ang tanong, nasaan napunta ang pundo? Yan. Kayo na po ang bahala ang humusga, mga kababayan, ha? Sa mga Aquino supporters dyan. Dito nyo makikita, no, ang kapalpakan ng ginawa ng inyong pinuno na hanggang ngayon nakatingga. Pero guys, makita din natin at nalalaman ang dito sa current administration ni Pangulong Marcos Jr. Bangon Marawi. Diyan po sa Mindanao, Sulu, Hulu. Yan po ay papagandahin ng Marcos administration. Alam nyo, itong maganda sa Pangulong Marcos kahit gaanong kapalpak ang mga past administration, hindi po siya naninisi. Yan po ang sinabi ni Senator Tulfo no, na talaga namang bagkos itutuloy niya yung unfinished palpak na proyekto ni Panot, no. So, but anyway guys, kayo na po ang bahalang maghusga, no. Kaya minsan wag natin masyadong itataas yung mga ibang pinuno na wala namang ginawa sa bayan, no, kundi nagsasayang lang ng pera ng taong bayan, ika nga. So, but anyway guys, panoorin nyo ang kabuuan nito para malaman nyo ang katotohanan. Kaya ito po inimbestiga po guys, exclusive ni Congressman Erwin Tulfo. Bagamat matagal na ito, pero kailangan natin ilabas ito para malaman ng lahat, ano? So yun guys, before that, don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa akin, no, sa aking mga bagong videos upload. Salamat po. God bless Philippines at ingat po kayo. Babus. Sa Administrasyong Aquino para sa tambak na proyekto na itinatayo sa lalawigan ng Sulu. Kabilang na riyan ang ospital, cold storage plant sa mga mangingisda, kalsada at maging pabahay sa mga pulis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapakinabangan ang mga pinagawang gusali. Bukod sa nawalan daw kasi ng pondo, palpak umano ang pagkakagawa sa mga ito. Narito po ang aming eksklusibo ng Sulu Governor Abdul Sakurtan dahil tila napaglaruan daw ang kanilang lalawigan noong Pinoy administration dahil sa milyon-milyong pisong halaga ng palpak na mga proyekto na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ilang beses na raw niya itong ipinarating sa mga ahensya ng pamahalaan, maging kay ARMM Governor Mujib Hataman. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na tugon hinggil sa mga problemang ito. Si Mujib, sabi ko sa kanya, dapat huwag ka magalit sa mga complaints ko, dapat nagpapasalamat ka kung sinusumbong kita dahil alam ko hindi mo kaya bantayan lahat ang mga performance ng mga tao mo. Kaya ako concern ako dahil bayan ko. Bayan namin at ayaw ko nalukuhin nyo yung mga taong bayan. Eksklusibong pinasilip ni Tan sa PTV News Team ang mga naturang proyekto. Ang two-story hospital na ito sa Maimbong Sulu, 6 na taon na raw ganito ang kalagayan. Hindi napapakinabangan ng taong bayan. Kinakalawang nabubulok at marahil inaanay na rin ang gusaling ito na dapat sana'y ginagamit na ngayon ng mga taga-Sulu bilang pagamutan. Ang problema, nakatiwangwang ang gusaling ito simula pa noong 2012. Ang dahilan, wala na raw pondo. Ang tanong ng mga taga-Sulu, saan napunta ang pondo? Hugas kamay naman ang Executive Secretary ng ARMM na sumama pa sa pag-iinspeksyon sa lugar. Wala raw sa kanila ang problema dahil ang proyekto raw ay nasa ilalim ng kontrobersyal at manumalyang Disbursement Acceleration Program o DAP
noong administrasyon ni Pinoy. Unfortunately, nagkaroon ng Supreme Court decision to stop all DAP projects. There should be an assessment first by the engineer, reassess this, do a reprogrammed program of work for the two-story building. Ito naman ang 60 million na proyektong cold storage plant para sana makatulong sa mga mangingisda. Pero hanggang ngayon, halos magigiba na ang gusali, hindi pa rin napapakinabangan ng mga mangingisda sa Sulu. Ang mga kalsada naman sa mismong bayan ng Hulo, bukod daw sa substandard dahil tila ipinatong lang ang mga semento, wala pa raw itong sidewalk at maayos na drainage. Patong-patong lang, para kulang sa gastos at ang patong-patong din daw ang kita. So yan ang ginagawa ngayon, wala nang sidewalk. Ang housing project naman na ito na para sana sa mga pulis, dapat daw ay 500 unit pero itinigil na ang paggawa kahit halos 200 unit pa lamang ang naitatayo. Bukod pa raw sa maliit ang bahay, wala itong tubig, sariling banyo at kwarto at substandard din ang pagkagawa. Kaya naman sa halip na tirhan ito ng mga pulis, yung mga walang bahay sa Sulu na lamang ang umuupa rito ng libre. Tinatanong ko, bakit hindi nyo natatapusin ba yung pabahay sa mga pulis o sa mga sundalo? Nakatiwangwang na lamang ganyan. Walang tinapos, panahon pa yan ni Presidente Aquino. Hindi pa tapos, maliit at mukhang parang paltik lang ang pagkakagawa. Git naman ng National Housing Authority, agad daw nilang paimbestigahan ng lugar. Siniguro rin nila na maayos na raw ang mga itinatayong mga pabahay ngayon sa pulis dahil ito raw ang kabilin-bilina ni Pangulong Duterte. Iimbestigahan po namin yan. Ako mismo ka, Erwin, pupunta doon sa pinuntahan mo. Di ba? Titingnan ho namin kung ano talaga para sa kalaman po ng lahat. Mula po nung Duterte administration, kay President Duterte, kay Mayor, nakita nga din po niya yung sitwasyon ng mga maliliit na pabahay. Pero po nag-declare po siya noong March 2017 na lakihan po yung pabahay ng mga sundalo at pulis. Tama. So kaya nga po kami, in-increasean na ho namin ngayon from 22 square meters to 44. Yung lote naman from 40 to 80. Bukod sa mga pinuntahan ng PTV News, nagpakita pa si Ta ng iba pang mga larawan ng mga proyekto na hindi tinapos at pinabayaan na lamang sa kanilang lalawigan. Gate naman ng ARMM, karamihan daw ng proyekto sa lugar ay proyekto ng national government. One of the problems sa ARMM, because all the program funds are found at the national line agencies. Pero para sa dating gobernador, Dapat lang, kung mayroon kasalanan, may parusa.